sa impormasyon. Serbisyong umaapaw ng malasakit. CPIO Talerap. Una, siksik, umaapaw. Okay, magandang hapon, lambak ng Cagayan. Narito na naman po ang iyong lingkod, Alfred Iringan ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. At syempre, ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan. Mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kay Gandang Alamin. So ngayong hapon na ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kakosa, mga kasama dyan, sa mga taga-subaybay nitong palatuntunan nitong Kay Gandang Alamin, ngayong hapon na ito ay makakasama natin o naimbitahan natin ang isa sa mga librarians din po. Walang iba kundi pong ating Miss Charmaine Masuli, ang Bliss Coordinator po ng Cagayan State University Carig Campus. At sa ngayon po ay atin siyang binabati bilang ating bagong Vice President for the Philippine Librarians Association, Cagayan Valley Region Librarian Council. So siya po ay bagong elect po natin na opisyal ng ating PLY Cagayan Valley Region Librarian Council. So ngayong hapon na to ay ating pong pag-uusapan kasi nitong nakalipas na araw ay nakalipas na ating episode nung mga last Tuesdays is ang naganap is ang ginawa natin ay yung LIS awarding ceremonies, which is katatapos yung activities ng ating Cagayan Provincial Learning and Resource Center doon sa library mo, promote mo, tsaka libro ko, kwento ko. Part po yan ng activities ng LIS man. So ngayong hapon na ito, nag-invite tayo ng isang guest natin for this day sa katawan ni Ma'am Cham to explain to us kung ano po yung LIS and the NBW. So kasi kung pansin nyo, noong October pa kami maka-LLIS dito sa Kay Gandang Alamin. So, I hope napapaisip kayo lalong-lalo na rin doon sa mga taga-subaybay namin kung ano pa talaga tong LIS month na ito. So, since October pa kasi is pinopromote na namin tong activity na to na this is part of the LIS activity, which is laging yun nga yung ginawa nating activity na dalawa, libro mo, kwento ko, tsaka yung library mo, promote mo. So ngayon, andito po si Ma'am Cham to explain to us what is LIS. So ma'am, kung bago tayo magsimula, if you have something to greet on, pwede mo nang batiin ma'am, then let's proceed. Yan, magandang hapon po sa ating lahat at napakasaya po at nagbabalik tayo dito sa programa ng Kay Gandang Alamin, Sir Alfred, kasi imagine mo, this is really a good platform for all librarians para po ipamahagi sa buong mundo na hindi lang po sa Cagayan ang iba't ibang programa na ginagawa po nila sa kanilang silid-aklatan. At maganda po nating balikan ang buwan actually ng Nobyembre bilang buwan po ng Library and Information Services Month. Okay? So, ang hashtag po natin dyan ay LISM or LISM. LISM po hindi po Lisa. Ngayon, ano po ba ang pinanghahawakan natin? Bakit natin sinicelebrate o pinagdiriwang po ang LIS Month? Kasi meron po tayong proklamasyon na ino-observe po. Ito po ay sinainan po ni former President Manuel Quezon. Ito po yung former President Corazon Aquino, that is yung Proclamation number 109 Series 1991. Okay? So magmula po noon ay taon-taon na po natin itong pinagdiriwang at ngayong taon ay nasa 31st celebration na po tayo. Meron tayong tema
na kung saan ang tawag natin ngayon ay Libraries Building Roads. Di ba, Sir Alfred? Yes, yun ang team natin ngayon. Napakahiwaga po ng tema natin ngayon kasi typically sa unang tingin po natin, ang silid-aklatan daw ay nagbibigay ang tawag natin dito, gumagawa ng daan para sa iba't ibang oportunidad. Pero kung babalikan po natin ang ating tema, roads stand for R, readers, O for opportunities, A, advocacies, D for development, and S ay sustainability. So bilang isa po akong librarian, pero ako po ngayon ay nasa Cagayan State University Carrig Campus at hawak ko po ang mga BLIS students. Sila po ang mga mag-aaral natin na kapag natapos po nila ang 4 na taong pag-aaral sa Bachelor of Library and Information Science, na ipasa nila ang aming Librarians Licensure Examination ay magiging registered librarians po sila na siyang tatao sa ating mga siglit-aklatan at iba't iba pang information centers. Yes. At ngayon, Sir Alfred, gusto kong kunin itong oportunidad na ito na ipaalam po sa buong mundo. Okay? Yes. Na meron po tayong programa para sa mga librarians. Pinag-aaralan po ito. Ito po ay isang siyensa. Okay? So, bakit pinag-aaralan yan? Di ba umuupo lang naman sila yan sa library? No. Yes, a big no. Gone are the days na repository po ang ating mga silid-aklatan na kung saan ay tambayan ng mga libro at hindi sila nag-uusap-usap. Yes. Diba? Tambayan pero di nag-uusap. Oo, tambay lang sila doon. Imagine mo kung ilang panahon sila na nandiyan na repository, ika nga po nila, kung saan ay parang bodega. Yung iba na archive na. Tama, bodega ng kaalaman. Pero ngayon po, in the modern sense ng silid-aklatan at ng ating mga dalub-aklat ay talaga namang iba't iba ang kanilang creative ways para po maibigay sa ating komunidad kung ano ang tunay na halaga po ng libraries and librarians sa ating mundo. Okay? So yun po ang halaga ng LIS Month. Bakit po natin kailangang i-celebrate? We wanted to show the world, okay, kung paano o gaano kahalaga ang ating libraries in building roads. Yung nga po yung readers natin, yung oportunidad na pwede nating ibigay sa kanila, advokasya na pwede nating gawin sa ating libraries at makita nilang halaga nito hindi lang po sa eskwelahan, hindi lang po sa iba't ibang pribadong institusyon, ngunit maging ang ating gobyerno ay nakikita po nila. Kaya nga po napakaganda ng suporta ng Cagayan sa ating Provincial Learning and Resource Center dahil makikita po natin iba't ibang aktibidad, programa ang binibigay para po sa atin para meron po tayong access to information na tinatawag. Okay? And with that, Sir Alfred, meron rin tayong aabangan sa huling from November 24 to November 30 naman. Ang daming dates pala, no? Ngayong November. Meron naman po tayong tinatawag na National Book Week Celebration. The NBW. Tama po. Si NBW naman, ito po ay sinainan naman, okay? Or inapprove po ng dating Pangulong si Manuel Quezon na kung saan sinainan niya po ang Proclamation number 837 Series 1936. Imagine mo, ang tagal na nito. Bakit natin kailangang ipagdiwang o yung mga kaguruan natin dyan, yung mga estudyante natin dyan at sa iba't ibang pamamaraan, nakikita po natin ang halaga ng pagbabasa para magkaroon tayo ng kaalaman sa kahit anong bagay man yan. Kasi sabi nga nila, Sir Alfred, lamang talaga ang mga nagbabasa. Kaya wag po natin kakalimutan yan. Hindi lang po November 24 to 30. That should be celebrated all year round kasi wala po, okay? Wala magandang maidudulot pag hindi ka nagbabasa. Meron at merong magandang maidudulot yan. Diba? Sir Alfred, ikaw nga, alam ko, nakita ko kanina nag-Facebook ka eh. Diba? Doon pa lang po ay masasabi na natin kasi hindi na lang po libro ang binabasa natin. Yes, nag-shift na po ang ating mga information not only in the printed books, hindi na lang po libro. Iba't ibang teknolohiya na po ang plataforma na kung saan makakakita tayo ng informasyon. So kapag sinabi nating pagbabasa, ay, ano na namang ginagawa mo? As long as you are reading, as long as you are developing something,
ikaw ay nagbabasa para karoon ng kaalaman. Yes, Okay, so that's yun po right. ang National Book Week and LIS Month celebration. Okay, so atin naman pag-usapan ngayon yung kanyang pinaka-tema, which is ano ba yung readers, ano ba yung opportunities, ano ba yung advocacies and development, sustainability ba na hatid nitong library building roads. So, yung may joke nga kanina baka mamaya may magtanong kung ilang kilometer na roads ang na-build ng library. Actually, hindi mabilang-bilang, Sir Alfred. Kasi So, imagine mo yung mga natatouch nila, no? Even po may mga testimonies Oo. tayo ng mga top-notchers. Lagi po Yes. nilang sinasabi na ang mga silid-aklatan ay nagsilbing kanilang safe home o kaya isa to sa mga platform para nahasa po ang kanilang kagalingan sa paggamit ng impormasyon. Yes, dito nga pandemic, dami nagtatanong, open po bang library? Sabi niya, hindi po ma'am. Bakit? Kasi gusto ko po mag-review, gusto ko ng tahimik O, na diba? lugar. Sabi niya ng ganun. Opo. Hindi ako maka-review sa bahay, ang ingay ko na. Sabi nung so, ay sorry pero ang services na lang kasi ng library ngayon is through online. So we cater clients online, sabi nila. So hindi na kami nag-open for meantime. So yun ang and then ina-advertise din namin, hintayin niyo po yung bagong mukha ng library, baka doon kami mag-open. Sana Ganun. face-to-face naman Yes, din. that time. Sana face-to-face na that time. Nako, parang excited ako talaga Oo. makipag-partner kaya nila Sir Alfred para sa aking mga estudyante. Correct. Kasi mag-OJT na yung iba Yes. for next year. Siyempre, Sakto. shoutout sa kanila. Sakto-sakto sa opening. Diba? Oo. Ang dami. At doon pa lang, alam nyo po, mga kaibigan, mga nanonood po dyan, doon po natin makikita na sabi nila, bakit kailangan pang mag-aral ng library science in the future mawawala na sila. So, Wrong. Wrong na naman. Hindi naman po, hindi totoo na mawawala ang mga librarians Di ba, Sir Okay, yes. Alfred? Di ba? Kaya And then, nga, yung shift pa lang ng services from from traditional to from ngayon face- nagkaroon na Oo. ng pandemic, then ang daming opportunities na biglang nalaman, natutunan, then Tama yun. ka dyan, Sir Alfred. Hindi pala, akalain mo yun yung bagay na hindi pala nagagawa dati, is pwede palang gawin ngayon. Lalong-lalo na pag seminar, pwede na lang pala webinar. Pwede na Pero lang may pala na-miss ka webinar. kapag ano. Pero may na-miss ka pag ganun. May Siyempre, namimiss ka pa rin pag face-to-face. yes. So, yun nga. Yun yung mga laking mga pagbabago na nangyari ngayong dulot po ng ating Ng pandemya. pandemic na to. Pero, in positive side naman, marami tayong mas natututunang bagay. Sabi nga nila, Sir Alfred, sa bawat sitwasyon na kinakaharap natin, may iba't ibang solusyon Yes. na pwede nating isang-ayon sa ating library services. At kita po natin doon natin makikita na relevant and responsive po ang ating mga silid-aklatan at mga dalub-aklat kasi nagkakahanap talaga sila ng pamamaraan gaya nga ng BDO. Oh, Di ba? we find ways. We always, diba? Seek ways para lang maging responsive, relevant, mga ganyan sa pangailangan. Oh, yung land bank naman. Sir Alfred nangangamoy. Ano naman tagline na? We help you grow. Oh, Okay. nai-segue na po kayo, baka naman. Charot lang. Balik po tayo sa tema po ng libraries, building roads. So balikan po natin, ano po ba ang ginagampanan ng mga silid-aklatan? Kapag sinabi pong silid-aklatan, gone are the days na ito po yung four corners lang ng building. Ngayon po, lalong-lalo na ngayong pandemya, nag-transform na po sila. Into Okay? no corners na. Into no corners. Sabi nga nila, sir, kahit yung mga taga Maynila, even the National Library Yes. of the Philippines po, we can now easily reach out to them. Even ang Cagayan Provincial Learning and Resource Resource Center, Center. kahit ang mga taga Maynila, ine-entertain na nila, Sir Alfred, kasi nga, no walls na. Di ba? Yes, oo. Through technology, through ICT in libraries, ang dami talaga nating pwedeng gawin. Okay, at gusto kong kunin yung pagkakataong ito, Sir Sige, Alfred, sige. di ba? For those who are really interested, okay, in information technology, Mm.
modified na po ang curriculum ng Bachelor of Library and Information Science because we are really into the integration of ICT sa aming curriculum sa Cagayan State University. So pwede na nga po nating sabihin na major in IT. BLIS major in IT kasi sa dami po ng IT subjects that we really wanted these students to learn, okay? At i-develop kasi yun po yung kailangan. Nakita po natin ngayong pandemic, even the librarians ay talagang nagiging IT na sila. IT librarian na. IT librarian na, nagiging Yes. database administrator na Oo. sila. Ang dami, sir, no? Kaya kulang talaga po ang oras namin para gawin lahat ang mga kailangang gawin. Baka may doctor librarian na soon. Doktor ng libro. Oo, wala pa kasi sa Pilipinas, Yes. no? Pero Sir Alfred, narinig po ba yung bagong program ngayon ng University of the Philippines? Hindi. Yung Master in Archives and Records Management. Isa na naman po itong master program para po sa mga graduates ng BLIS. At hindi na lang sa libraries but they are also into archives, museums, records management. Those are additional opportunities na pwedeng pasukan po ng mga BLIS graduates. Yes. So, ang daming mga Ang dami-dami. Dami-daming opportunities talaga. Kaya yung mga naghahanap at undecided kung ano pong kukuning programa sa kolehiyo, Why take not? on Bachelor of Library and Information Science kasi may mga scholarships available for you. Kaya ano pang inaantay nyo? Okay, yung mga upcoming first year dyan. BLIS na. BLIS na. And alam naman natin, yung sa populations ng ating librarian dito sa Philippines and medyo endangered pa. Tama, Konti-konti sir. pa lang. So, kailangan talagang makapag-produce din ang Philippines ng sapat na number ng librarians para at least malagyan po lahat ng mga bakanteng position, lalong-lalo na sa mga LGUs na nangangailangan ng Ang dami naman. librarian. Yes. Mabilang Oo. kaya yun, Sir Alfred? Parang di mo mabilang, no? Yes, kasi as of now, alam naman natin na yung ibang mga LGUs, yung mga naka-stay o naka-ano dun sa mga libraries nila is tinatawag lang library in charge kasi hindi po sila full-fledged na librarian. So, yung mga library in charge din, we encourage you to study BLIS. Tamang-tama po Yes. dahil 4 na taon ay sandali lang po yan. Hindi nyo po mararamdaman ang 4 na taon na pag-aaral dahil after graduation naman you'll have the chance to manage, administer libraries, information centers, archives, museums, mga ganyan. Di ba? Ang dami talaga, sir, eh. Kaya And of course, kailangan ipasa ang board exam. Ay, board exam po kami, Regulated po ang aming program by Professional Regulation Commission. At the moment you pass the librarian's licensure examination, automatically they will confer you your professional identification card together with your board certificate na nagsasabing isa ka ng ganap na registered librarian. Kung hindi mo po nagawa yung mga yon, ang tawag sa'yo, library staff, sabi nga ni Sir Alfred. Yes. Diba? Library in charge or library staff. Tama, opo. Okay, so ano pa ba yung makaganapan natin, Ma'am Cham? Kung meron kang ipa-plug dyan, kung may mga webinar, activity. Oo, i-plug ko po pala, nabanggit po ni Sir Alfred. Maraming salamat po sa mga bumoto, nagbigay ng suporta, charot. Sa nung nakaraang election po ng Council of Board of Trustees ng Philippine Librarians Association Incorporated Cagayan Valley Region Librarians Council. Muli po tayong tumakbo bilang officer at ayun nga po, we've been elected as the Vice President for 2022-2023. So ngayon po, ako po ay current Apply CAVRLC PIO at I will take this chance to promote po yung aming upcoming activity on November 19. Meron po kaming webinar and General Assembly for Librarians. Ito po actually, itong activity na to is organized by PLY CAVRLC in partnership with Department of Information Communications Technology Cluster 1 Yes. Baguio City
And, of course, the Cagayan State University Carig Campus Student Alliance Library Information Science. So, ang topic po natin sa Friday ay Library Management System and Data Privacy. Napapanahon ito, Sir Alfred, kasi ang dami na nating open educational resources. Yes. So ngayon, oo. ang mga information professionals natin ay hindi sila, or gusto nilang malaman if hanggang saan ba ang punto na pwede nilang i-share itong mga OERs na ito. Mm-mm. Kasi we're still protecting, syempre, ito pa rin po ay protected by copyright, o di kaya yung ating tinatawag na intellectual property code. Yes. Kaya please, lahat po open po ito. Join lang po kayo or check out our information or announcement via Facebook. Ply CAVRLC. Open po ang aming webinar on November 19. That's on Friday. That's from 8 o'clock to 12 noon. Diba? Yun. See you See you online. then. Okay. See you online po. Okay, so next ma'am Cham. Ano pa ba ang mga pwedeng nating pwede natin pag-usapan na naman is the Librarians Day. Hoy, may library. Oo, yes, pala. meron din pala tayong Librarians Day. O, di ba? Ang daming ganap. Ay, meron pa, yung Yes, Librarians Day. And Kailan then, yan? November 30 naman natin siya sineselebrate. So, noon ko lang nalaman na, tama, nung last week ko lang ata nalaman tong library. Ay, meron din palang Librarians Day. O, di ba? Ilang years na rin ako naging librarian. Ngayon ko lang alam. Sir, feeling ko hindi natin naramdaman kasi holiday yan eh. Yes, kasi holiday kasi November 30 is also a holiday pala siya. Opo. So, yun. So, dito, parang may balak kaming gagawin dito para ipapanood. Kasi Tuesday din yung library, yung November 30. So, meron nga tayong segment na every Tuesday dito sa Kay Gandang Alamin. Try namin baka matutuloy yung parang yung mag-iikot kami dyan sa kalsada, then nagtatanong kami kung kapag ano may isip mo kapag Na banggit ang word na librarian. No. Parang maganda yan, Sir Alfred, di ba? Feeling ko merong mga lalabas dyan na masungit. Masungit. Parang itatali mo. Then, yun yung ipapanood siguro namin dito by this day. Sana magawa namin. Ala, sana. Pero ano po, binabawi ko hindi na po kami masungit. Yes, hindi na po masungit ng mga librarian ngayon. Oo. And hindi then, na po mas kami taken masungit. na rin po sila. Then, mas, ano tawag dito? Ano ba yung mga terms sa mga bagong librarian ngayon? Na sila, equipped na sila Equipped sa na talaga. ICT, mga ganyan. Yes. Kasi gone are the days po na sabi nila parang pagkapindot pa lang nila ng keyboard, yung old librarians natin, takot po sila. Pero syempre, ang kinaganda po pag ikaw ay librarian, continuous po yan na nag-i-improve. Kaya nga yung motto ng librarians, continuous and never-ending improvement. Kasi buy and buy and buy and buy, may pagbabago, and we should always be flexible, adaptive sa correct. pag-embrace sa mga ito. Sa mga changes. Tama. Lalong kitang-kita to ngayong pandemya, Sir Alfred. Yun nga lang, yung pag-shift na nga lang ng services. Di ba? Oo. Kung dati, parang nagbibilang ka nung pumapasok, parang ngayon, hindi Ngayon, mo na hindi mabilang. Kasi, wala ka nang mabilang. Oo, di ba meron na silang tinatawag ngayon, Sir Alfred, di ba, Wi-Fi ready na mga silid-aklatan o di Oo, kaya yes. iba't ibang establishmento. You just bring your device with you, yung tinatawag nilang bring your own device or BYOD. Pag narinig mo na ang BYOD, ibig sabihin yung pupuntahan mo po ay Wi-Fi ready na. So, yung smartphone mo can connect to various resources. Yes. Mga ganun, di ba? Okay, yun nga. Marami, Bill? Ano yun? Bring your own device. Diba? BYOD. Yes. Imagine mo, Sir Alfred, nakakita ka na ba ng mga researchers na nagdadala ng mga printers? Ganun na. So, babalik tayo doon sa tema ng libraries, no? Hindi na lang yung magbabasa ang kailangan nating i-develop, mga ganyan, kundi we provide opportunities para makita nila kung anong pwede pa nilang mahasa na skills. Okay, meron na tayong tinatawag ngayon, Sir Alfred, na maker spaces. Yes, Okay? in the libraries. In the libraries. Yes, oo. Dalhin mo ang tawag natin dito, digital printing dyan, o di kaya yung e-printing machine. Tapos hayaan mo ang mga library clients mo na gamitin yan. Explore nila. Oo,
o di kaya maglagay ka dyan ng broadcasting studio, Yes. maglagay ka dyan ng ano pa yon yung Music pa, kung gusto nila Oo, mag-play ng mag-music piano, sila, ganyan. mag-piano mag-tutorial, sila, pwede. mag-tutorial, Yes. kahit anong name it, you'll have it, sabi nga natin. Oo. At mangyayari lamang yan kung meron po tayong librarians. Librarians na equip din sa mga Oo, yun. na alam talaga na, ay, pwede pala itong mga ito, mga ganun. So, yun po yung mga pinagkakaabalahan po namin. Kung sinasabi po ninyo na, nasa harap lang naman sila yan ng computer, naka-aircon sila whole Naka-aircon day. siya whole Pero day. alam nyo po, doon sa computer, andun na po yung ginagawa namin. Correct. Nandun sa computer yung ginagawa namin. Oo, nandun na po yung kausap namin, andun na po yung kliyente namin, andun na po lahat. At bilang guro naman po ng LIS students, andun na rin po lahat ang aming ginagawa. Communications. Diba? nandun na lahat. Oo, ang pagtuturo, lahat ang pagtutour mo sa kanila sa kung ano-anong mga kembot ng librarian, mga ganun. Another one is advocate. Big Yes, word ito, oo, Sir Alfred. Advocacy. Ano bang advokasya ng mga librarians? Okay, ang advokasya po namin ay patuloy po dapat kaming nag-i-improve. Correct. Patuloy dapat kaming nag-upgrade, nag-upskill. Kasi kapag hindi po namin gagawin yon, mapag-iiwanan kami at kami po ang mga mawawala. Oo, sila ang mga mawawala, yung ayaw mag-embrace sa change. Yes. Diba, Sir Alfred, in-embrace mo ba si change? Yeah. Keep changing. Diba, we always tawag dito, we always want to upgrade also our services in the library. Oo. Kasi nag-iiba po ang mga pangangailangan ng mga estudyante, Estudyante. ng ating mga kliyente. Yes. Lalong-lalo na sa public libraries, Oh, iba-iba diba? ang need. Oo, lalong-lalo na talaga Oo. sa inyo, sir, kasi kung ano yung trend, dapat nandun Meron ka. ka din. Oo, kasi kung hindi ka nakitrend, wala Wali. ka. Wale. Wali. Okay? At Okay. meron pa yung development. Okay? Ano namang meron sa development? Sabi nga natin, libraries are growing Growing organism, yes. So dati ay sabi ko nga nung traditional part po ng libraries ay talagang nasa isang building sila, Mm-mm. sarado, Isang corner. nakakandado ang mga shelves. Okay? Papasok ka lang ng ganyan shhh! Gaganon na sila kaagad. Nakasalamin ng makapal. Nakasalamin ano siya, ang tawag mo doon, nakapusod Nakapony. siya. Tapos magtatanong ka lang, nakasabat na or nagsinabat na yung kilay niya. Nagsalubong na yung kilay. Those are the times na grabe, kinakatakutan talaga ang ating mga librarians. Meron yung magtatanong, nandun! Oo. Kasama pa yung bibig niya sa pagturo ng direksyon. 'Di ba? Yun yung mga funny moments magandang ng- balik-balikan. Tapos kung itatanong mo ngayon sa mga estudyante natin, sa mga kliyente natin, paano nila i-perceive ang isang librarian, iba't iba po yan. Oh. At depende po yun sa experience nila. Yes, kung ano ba na-experience nila sa librarians Oo. nila noon. Tama. Kaya as much as possible, ating mga kasamahan sa propesyon, lagi po nating isaisip na dalhin natin ang bagong imahe ng ating propesyon kasi hindi na po tayo yung traditional. Okay? Ulit-ulit po nating sinasabi nasa modern or 21st century na po tayo. At Yes. sabi nga ni Nadine Lustre, Ano sabi niya? anong taon na? That's 2020, sabi niya, di ba? So, same po sa ating profession. We should always consider the needs of our clients. Kapag pinag-usapan ng serbisyo, kailangan laging may ngiti. Okay? Yes. May ngiti ka doon. At ang pinaka-importante, yung letter S. Sustainability. Sustainability, ibig sabihin, patuloy po nating kung ano ang ino-offer natin ngayon can be access still even yung mga darating pang kliyente. Okay. Yung mga kahit wala dito ay talagang may enjoy pa rin nila kung anong meron tayo ngayon. So that's libraries now ay patuloy na Nag-e-evolve. nag-evolve. Isa pa dyan ay they continuously share ang kanilang resources. Di ba yan yung isang resource programa? sharing, tama. Oo. Yung pinoprograma natin ngayon na Cagayan Library Consortium. Tama. Isa po yan na magandang pamamaraan po ng CPLRC para
para magbigay ng koneksyon sa bawat Libraries, educational yes, oo. institutions o di kaya libraries, Dito sa Cagayan. information centers dito sa Cagayan na magkaroon ng linkages sa isa't isa. Okay, para po ay magamit ng lahat talaga itong mga resources. Kasi imagine nyo po, ang mga online resources ang mamahal Ang po mamahal, yan. correct. As in. Ang mamahal Ang na yan. mamahal po Lalo na yan. kung subscription pa siya, then annually Opo. natin siyang binabayaran. Tapos, And then, mas mahal din po siya ang price kapag perpetual. o diba? Yes. Ano ibig sabihin pag perpetual? Iyong-iyo na yung Pagmamayari. buong collection. Oo, pagmamayari ng library. So, dapat po, kung mahal ang resources mo, dapat talagang maximize natin ang gamit Gamit. nito. So, as of now, meron tayong 3 e-resources sa library. Ay, So, promote mo yan kasi isa ako okay. sa mga inaral ko yan nung nakaraang So, meron tayong Vital Source, ang isang e-resources ng library. And then, the other one is the bibliotecs. And these two is, the bibliothèque and the Vital Sources include para sa mga colleges natin and mga undergrad na ano natin. And yung Scholastic Go naman na pangatlo is for elementary to senior high school naman yung kanyang collection. So, yun po yun. So, if you want to know about the details of these 3 e-resources, punta lang po kayo sa ating Cagayan Provincial Learning and Resource Center. And kung may mga katanungan kayo sa inyong mga assignment, puntahan nyo naman po si CPLRC Elvira. So, dun po tayo magko-communicate o mag-uusap-usap. Okay? So, yun. Kapag may tanong ka, tawagan mo si Elvira. Yes, kung may tanong ka, may assignment ka, i-chat mo na si Elvira. Kasi Ganon. nating bit, sabi nga natin, kapag nag-google ka, lalong-lalo na yung mga tagapanood natin dyan na estudyante, nag-google ka, unsure ka pa kung yan na nga ba, di ba? Yes. Kasi kailangan mo alamin kung credible ba yan, tama Oo, ba yan, tama ba yung, di yung ba? information niya, ganyan. Relevant ba yan sa Relevant. hinahanap mo? Oo. Kung si Elvira ang kinausap mo. Madadirect ka niya kaagad doon sa kailangan mo. Oo, Yes. alam mo ba, nalaman ko, habang papunta kami dito, nalaman ko po may cellphone na rin pala si Elvira. Yes, may cellphone din si Elvira kasi Ay, Diyos pang ano ko. yun. Gusto ko Pang siyang hotline siya. Hotline Gusto ko po yun. talagang talaga pong functioning at talagang gamit na gamit po ang Elvira service, reference service po ng CPLRC. So ulit, saan po sila pwedeng mag-message, Sir Alfred? Kay CPLRC Elvira. Oh. Library Virtual Reference Assistance. O, diba? Okay. Elvira lang yan. May Yes, sagot na Elvira. yan. May sagot na yan. Okay, so yung oras natin nagtatapos na. So ngayong hapon na ito, pinapasalamatan natin yung mga taong nakinig sa atin ngayong hapon na ito. And of course, with the presence of our guest for this afternoon, si Ma'am Charmaine Masuli ng BLIS Coordinator ng Cagayan State University, Carig Campus. So, yun nga po, sige, pahabol na ba ang pagbati? Binabati nga namin yung mga ka-office mate namin dyan na naiwanan namin dyan sa bago naming office, dyan sa may loob ng Cagayan National High School. And then, Babati din ako. sige Ma'am Cham. Sige Ma'am Cham. Babati rin po ako sa aking mga estudyante dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Alam ko, hindi ko kayo isa-isa kasi ang dami nyo na. Yes, ilan Hello na sa sila? mga- 60 plus? More than. First year pa lang yung 60 plus. So, yung aking freshman po, hello po sa inyo. Second year ko, third year. Laban lang kayo at congratulations kasi katatapos po ng kanilang academic relief. Laban lang kasi finals na naman at kung gusto ninyong humabol, talaga habol lang. Okay. Sa mga kaibigan po natin dyan na nanonood, magandang hapon po sa inyo at talagang nakapag-kembot po tayo dito. Thank you Sir Alfred Yes. sa pagkakataon. Okay, so with that, thank you Ma'am Cham for this opportunity this afternoon. And of course, bilang pagtatapos, muli ito ang iyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kay Gandang Alamin. Adios, paalam! Shalom!